Mga kapatid, sa araw na ito ng tinatawag nating Corpus Christi Sunday, ang kapistahan ng banal na katawan at dugo ng ating Panginoon, ang ating usapan ay nagsisimula tungkol sa ilang, sa disyerto. Ewan ko kung nakapunta na kayo sa ilang, pero ako'y ilang beses nang nakapunta sa disyerto, sa Nevada Desert, malapit sa Las Vegas. Napakainit, napakatuyong-tuyo at alam nyong mahirap mabuhay sa lugar na yon. Maraming panganib at pangambang nagtatago sa ilang. Tigib ito ng kawalang katiyakan at pagkabalisa. Walang tubig, walang pagkain, walang mapagkukunan ng anumang itinuturing na mahalaga sa buhay ng isang tao. Sa ilang o sa disyerto, nadama ni Jesus ang kawalang katiyakan. Doon siya nakadama ng lubos na kasalatan, kawalan ng anuman. At doon din siya tinukso ng makaitlong ulit ng demonyo. Sa disyerto ay naranasan niya kung ano ang kahulugan ng manatiling gutom sa loob ng maraming araw at ang magpasuling-suling ng walang tiyak na patutunguhan. Ito ang ilang na nagbigay rin ng pangamba sa mga apostol. Sa kanilang takot, winika nila kay Jesus, "Panginoon, pauwiin na natin ang mga tao sapagkat wala silang makakain dito." Pero hinamon nila si Kristong siyang nagwagi sa kabila ng lahat ng suliranin at pagsubok sa ilang. Sa kanilang pagkabalisa, higit nilang pinairal ang pangamba at takot. Ang pinakamalinaw na landas na nakita nila ay ang itulak ang mahigit sa 5,000 katao pabalik sa kani-kanilang pinanggalingan. Subalit ang pinuno ng paglalakbay na ito sa ilang ay hindi natinag, hindi natakot. Bagkus pinagsabihan ng mga apostol at hinamon rin sila, "Bigyan ninyo sila ng makakain." Sa araw na ito ng kapistahan ng banal na katawan at dugo ni Kristo, nakatutuwang isipin at mabatid na sa kanilang paglalakbay, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan upang ang lahat ay makadulog sa dulang ng pantawid buhay. Pinagtipon-tipon niya ang mga tao sa grupong tigli-50. Pinadulog niya ang lahat at pinagkalooban ng pagkain. Ang buhay natin maging ngayon o lalo ngayon ay tigib ng iba-ibang uri ng disyerto. Binabalot tayo at pinaliligiran ng sari-saring kasalatan, pangamba, at matinding pagkabalisa. Tulad ng mga apostol, maaari din tayong madala ng takot. Maaari din tayong matinag ng kawalang katiyakan sa maraming larangan ng ating buhay. Hindi malayo na ating sipayuin o itulak, hindi lamang ang mga taong nagsisipagsunuran kay Kristo. Maaari nating sipayuin o ikangay sipain ang lahat ng sitwasyong sa tingin natin ay nagdadagdag sa ating pangamba. May mga taong sa harap ng matinding suliranin ay tinatanggihan ng pagsisimba at pananalangin. Maraming problema. Anong magagawa ng pagsisimba dyan? Huwag na lang. Pare-pareho din naman ang nararating natin sa buhay. Mayroon din naman na nawawala ng pag-asa. Mayroon ring lubusang pinapanawan ng tiwala sa kapwa-tao. Ilan sa mga kakilala ko at marami pa ang lumisan na sa ating bansa sapagkat tuluyan ng nawala ng pag-asa sa ating sistema ng politika. Ilan sa mga Pilipino ang nagdesisyon ng mangibang bansa sa kadahilan ng wala silang nakikitang kinabukasan sa bansang ito na pinamumugaran ng mga taong ang tanging hanap ay ang kani-kanilang bulsa at maksariling kapakanan lamang. Lubos ko silang naunawaan at hindi ko sila sinisisi. Matinding gutom at pangamba ng kawalang katiyakan ang maaaring sapitin nila dito 10 ng kanilang mga anak. Masasabi nating ang kultura ng korupsyon ang siyang nagtulak sa kanila upang lumisan sa disyertong ito. Pero nais kong isipin na batid ng Diyos na tayo ay pawang nasasadlak sa disyertong ito na tigang sa pag-asa at tigang sa katiyakan. Pero sa araw na ito, ginugunita natin kung paano
Pilit na pinakain ni Jesus ang mga taong walang mapupuntahan sa ilang. Sa halip na palayasin, pinagtipon-tipon niya ang mahigit sa 5,000 tao at inutusan ang mga disipulo, kayo mismo ang magbigay ng pagkain sa kanila. Noong nakaraang linggo, isa sa mga paksang binigyan diin ko ay ang kahulugan ng Pista ng Banal na Santatlo. Ito ay may kinalaman sa kagustuhan ng Diyos na lubos na mapalapit sa tao sa kanyang pinakamamahal na bayan. Siya ay may likha at ama, siya ay anak at kapatid natin, at siya ay espiritong patuloy na naghahatid sa kaliwanagan. Ang pagmamahal niya sa atin ay hindi lamang makaisan niyang ipinakita, bagkus makadalwa, makatatlong beses niya ipinadama sa atin. Tayo mga Pilipino'y mistulang nasa disyerto pa rin. Dito sa ating bayan, disyerto ang lipunang pasuling-suling sa ilang, naghahanap ng matitinong lider na tulad kay Kristong, ang nasa ay hindi ang sila ay palayasin upang mag-arumbang ng kanilang makakain. Sa halos 100 bansa kung saan tayo ay nagsipaglayasan sa paghahanap ng luntiang damo ng kinabukasan, ilang pa rin ang karanasan ng marami. At hindi lamang yan, saan man tayo naroroon, saan mang lupalop tayo nagtitipon, kaakibat ng buhay natin ang karanasan ng kapaitan, ng paglalayo-layo ng damdamin sa isa't isa, ang pag-aalitan, ang hindi pagkakaunawaan, maging sa mga magkakamag-anak o magkakapatid. Ang buhay ay tila isang disyertong nababalot ng maraming mga hilahil at maraming suliranin. Pero ang Panginoong hindi nagpalayas sa mga taong di sinsana ay nagutom sa ilang, ay siya ring nag-aanyaya sa atin sa panahong ito. Siya ay Diyos ng buhay. Siya ay Diyos ng pag-ibig. At siya ay Diyos na nagmamalasakit sa kapakanan ng kanyang kawan. Ang kapistahan ng banal na katawan at dugo ng ating Panginoon ay walang ibang batayang kahulugan liban dito. Mahal niya tayo at ang kanyang pagmamahal ay ipinakita niya sa kanyang pagtitipon sa atin sa luntiang damuhan ng pag-asa, pagtitiwala, paghihintay sa tulong niyang nagbibigay pagkain sa mga gutom at mga nauuhaw. Wala siyang sinisiphayo, wala siyang itinutulak paalis, bagkos tinitipon niya ang lahat tulad ng tinipon niya tayo ngayong araw na ito sa simbahang ito. Dito ay tatanggap tayo ng pagkaing nagbibigay buhay. Dito ay matitikman natin ang kanyang inihanda para sa mga handaring maglakbay kasama niya tungo sa walang hanggang katiyakan sa langit na tunay nating bayan. Ang pagkaing ito ng mga manlalakbay ay walang iba kundi ang Eucharistia, ang kanyang katawan at dugo. Dulang sa ilang ang Eucharistiyang ito. Pagkain ito ng mga naghahanap, naglalakbay, pasuling-suling sa disyerto ng buhay. Wala siyang sinisiphayo, wala siyang sinisipa paalis, wala siyang itinataboy, bagkos ang lahat ay inanyayahan. Dulang ito sa ilang ng kawalang pag-asa. Dulang ito sa ilang ng kawalang katiyakan. Sino mang kumain ng kanyang katawan at uminom ng kanyang dugo ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Halina't dumulog sa hapag ng Panginoon. At ito po ang inyong kalakbay at katoto sa lingguhang episodyo ng Puso sa Puso. Isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat.